kailangan mo simulan maging organized ngayon. O yung tinatawag nating organization. O specific muna tayo sa isang bagay, self-organization. So, napakaraming benefits na pwede mong ma-experience kapag nag-organize ka ng iyong sarili. So, ang ilan lamang sa mga ito is yung mababawasan ng iyong anxiety. Yes, kapag naging self-organized ka, maaaring may mga bagay dyan na nakakalitaan mo nang gawin. Ngayon, kinakatok ka palagi sa iyong isipan, sa iyong subconscious. Ngayon, pag naging self-organized ka, magagawa mo siya ng target, ng plano. Saka doon mo ma-realize na, uy, dapat pala ginawa ko to. Kaya ngayon, masusolusyonan mo siya. Kasi may mga time na kaya ka nagkakaroon ng anxiety kasi meron ka pala mga task na nakaligtaan gawin. Halimbawa sa work, sa kaibigan mo, promise mo sa kaibigan mo or sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga kapatid, hindi mo agad na aasikaso na gagawa. Kaya dumadagdag sila sa iyong alalahanin, sa iyong isipan. Ngayon, pag nag-organize ka, maaaring mo itong masolusyonan. Isa pa sa mga halimbawa ng benefits ay yung advancement sa walk of life. Kapag nakasanayan mo na siyang gawin, parang meron kang tagapagpainit na sa isang maghapon mo, sa isang araw mo, na lagi kang on the go, tataas yung energy mo dahil na-organize mo yung mga bagay-bagay. So meron kang space sa lahat ng mga bagay, meron kang nakalaang time. Pwedeng tumalas ang iyong insight sa buhay dahil pag nagkaroon ka ng self-organized na mindset, maraming bagay-bagay na darating at susubukin ka or maraming bagay na gusto kong magawa, matututunan mo silang i-break down into smaller pieces. Tatalas din ang iyong insights or mas maintindihan mo sa mga bagay-bagay na nagaganap patungkol sa buhay mo o around your life, anything, everything, kapag nagkaroon ka ng organized na mindset. Itong isa pa, napakaganda nito. It can guide you to a better situation in life. Kapag naging self-organized ka, mas marami kang bagay na ma-realize na akala mo nung una, ito yung gusto mong gawin, ito yung gusto mong mangyari, na hanggang dito ka na lang, ganyan ka lang pala. Pero nung nag-organize ka, mas maraming gate of opportunities na ma-open sa iyo or gate ng mga bagong karanasan. Ito pa, when facing challenges and yun nga, yung mga pagsubok sa buhay, mas magiging confident ka kasi na isasaayos mo yung mga bagay-bagay na ilalagay mo sa tamang konteksto, tamang oras at tamang panahon. Kaya kapag nag-practice ka ng organized mindset, ito, mas marami ka ma-achieve. Tsaka yun nga, mas magiging exciting sa'yo kapag meron kang pagsubok na harapin. Pwede kang bigyan ng sense of fulfillment. Yes, sense of fulfillment sa iyong life. Kasi sabihin na nating eto, may time na parang tinatamad kang gawin pero naisulat mo na siya. Actually, sundin mo lang yun na para sumusunod ka sa iyong boss. At wala kang ibang boss na yun kundi ang iyong sarili. Kahit iba yung mood mo ngayon, sundin mo lang siya. Pag nagawa mo siya, may makaramdam ka ng panibagong saya tsaka panibagong energy. Dahil sa iyo mismo nang galing yun eh. Na-achieve mo siya. Ito ay sa maganda tong benefit. Marirealize mo na ang dami mong time magpahinga. Dahil naisaayos mo yung mga bagay-bagay. Nagkaroon ka tuloy ngayon ng mga allowance ng mga oras. Ngayon, nasa sayo na yun kung paano mo gagamitin. Kung gusto mo magpahinga o gumawa ng mga bagong recreational na bagay. So it's up to you. So mas maging creative, it's up to you. Mag-aral ng ibang bagay, it's up to you. Itong pinaka-importante na kailangan mong maintindihan kung bakit kailangan maging self-organized. Mas magiging healthy ang iyong mindset. Mas magiging healthy kung paano ka mag-isip. Pero syempre, hindi madali. Hindi rin naman overnight. It takes time. Pero during the process, meron kang nagiging progress. At ang iyong kaisipan mas lalong tumatalas. So ano ba mangyayari kapag di ka nag-organize or di ka self-organize? Ako, kagaya din ng marami na minsan gigising ako sa isang araw, hindi ko alam yung gagawin ko. So wala kang konteksto. Kaya kailangan simulan mo na ngayong araw na to mag-organize para magkaroon ka ng konteksto.
So salamat sa inyong pagsubaybay. Kung meron kayong mga katanungan o suggestion, i-comment nyo lang sa baba at pag-usapan natin or pagkwentuhan natin. So hanggang sa muli. Bye.